Sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon, inisa-isa ng prosekusyon ang mga basehan ng pagpapa-impeach sa bise. Ang defense team naman tinawag na fishing expedition ang ginawa noon ng House Committee on Justice. Hindi sumipot sa unang araw ng paglilitis si Duterte. May unang balita si Joseph Morong. Wala si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial laban sa kanya. Sa halip, 14 na abogado ng depensa ang humarap sa Senate Impeachment Court. 11 naman ang miyembro ng panel of prosecutors ng Kamara at 14 ang mga private lawyer na tumatayong counsel for the prosecutors. Kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot, bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Hindi upang usigin ang isang tao, hindi upang maghiganti sa kalaban, hindi upang manalo sa politika, kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? Inisa-isa ng prosekusyon ng mga basihan ng pagpapa-impeach sa bise kabilang ang mga gawa-gawa umunong pangalan ng tumanggap ng confidential funds. Names that insulted the intelligence of the Filipino people. Mary Grace Piatos. Ang depensa tinawag na fishing expedition ng mga pagdinig ng House Committee on Justice. Ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. The prosecution now comes before this court to remove a vice president chosen by an overwhelming number of the electorate. Nagpatikim din ng depensa ang panig ni Duterte tulad na lamang sa umano'y paggamit na mahigit 600 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Inirekomendaan nila ng DBM sa Office of the President ang pag-aproba nito. Dagdag ng depensa, The burden of proof is on the prosecution, and unless it discharges that burden, the accused need not even offer evidence on her behalf, and she will be entitled to an acquittal. This is the law then. This is the law now. 72 araw ng paglilitis na may 150 na mga testigo. Narito na tayo sa banggaan ng mga ebidensya at kontra-ebidensya kung dapat nga bang i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanyang kampo, depende sa magiging daloy ng paglilitis kung haharap ang Vice Presidente sa kanyang impeachment trial. She's currently in a planning session with yung mga kasamahan niya sa OVP. Kung sa tingin naman natin na kinakailangan, they will advise her accordingly. Ito ang unang balita, Joseph Morong, GMA News.